Hello guys, it's me again. Pag-usapan natin itong pahayag ni intriga ni Inday Sayad kay BBM at kay former speaker Martin Romualdez. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Follow na rin po ang ating Facebook page. Ito po, ilalagay ko sa baba. Ayan. Article PH. Meron din po tayong TikTok account. Ito po ang ginagamit nating pang bardagol. So, ito pag-usapan natin itong si Buday. Tara, set natin. Matapos agad. Binanata ni Vice President Sara Duterte, sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa iligal na sugal si Romualdez. Sagot naman ng Palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Git ng dating speaker, guni-guni at imbento lang yan ng na-impeach na Vice Presidente. Nasa frontline ng balitang yan si Bean Lozano. Sa press conference ni Vice President Itsura no? Kala mo itsura pa lang, banas na eh. May ano na siya, may something sa utak. Parang sira na yung ulo niya. Hindi na talaga papatulan to ng magpinsan. Kasi alam naman na nila may sayad na yung utak nito. Baliw na ka. Kumbaga, baliw na. Mataw, nanlilisik. Katakot. Ayun na ko, palakpakan muna natin si Inday. Tuloy natin. President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna ng anomalya sa flood control projects. Nagsalita yung maraming ginagawa. Wala ba? Wala ba? Eh di kung wala, di sana wala pang hindi pa makakasuhan sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, si Jinggoy. Diba? Anong katangahan na naman yun, Inday? Harap din yung mga bumoto dito eh. Bobo din. Tandaan nyo, DDS, ito lang ulit sasabihin ko. Ulitin ko sa inyo. Konti na lang kayo. Titigas pa ng ulo nyo. Diba? Antitigas pa ng ulo nyo. Siguro yun sa daig ngayon. Kaganina yun doon sila Alvin. Yan. Sila Tio Moreno, yung idol ng kamag-anak ko yun Ayun. Nagsusuntukan sila doon sa daig. Anyari. Kala ko ba organized? Bakit nagkaanuhan? May lumilipad na punches. Tragis na supportahan dyan. Hindi kayo organized. Kilain na kayo eh. Tapos pumipitik pa. Ama na kayo. May bago pa kayong banateros. New character unlock. Ang dami-daming i-hire up putik. Si Sir Jack pa. Paano niya i-deliver yung mga speech? Paano,
Paano niya i-deliver ng maayos yung mga sasabihin niya sa publiko? Sige nga, paano? Di ba? Ano, magsisisigaw siya eh. Mo ang ngango, ming him home. Imalik hi ay, imalik hi ay. Ngango eh, no? Ama ka na, niya. Di ba? Susuporta pa kayo dito sa ano na to, sa Inday na to eh, wala naman itong ginagawa eh. Sige. 1,000 GCash. Comment nyo sa baba. Ibigay nyo sa akin yung magandang nagawa ni Inday na hindi kayang gawin ng mga LGU. Okay? Magandang ginawa ha. Yung hindi kayang gawin, walang kakayanang gawin ng mga LGU. Okay? Okay. Yung hindi kayang gawin ng mga congressman, gobernador, mga barangay captain, mayor, mga ganyan. Bigyan mo ako, tapos comment mo sa baba. Magandang nagawa. Comment mo sa baba, pati yung... sige. Comment mo sa baba, pati yung siguro yung number mo na lang. Kung pwede. O kaya, dyan sa Facebook page natin. Comment ka dyan sa Facebook page natin. I-comment mo doon yung magandang nagawa ni Inday. Tapos, siguro, pupusuan ko na lang. Tapos, kukontakin kita. Paano makukuha yung 1,000 sa GCash. Game. Okay. Tuloy natin ito. Do you think the government is still stable? No. Ma'am, no. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen. Hindi, parang baliktad ah. Paanong na ano nila yung institusyon ito ah? Si Romualdez. Si former speaker, nag-resign siya bilang speaker. Kasi meron sa kanyang ibinabatong aligasyon. Nag-resign siya para sa institusyon ng Kongreso. Nagbigay daan siya. Parang nagparaya ba? Para maimbestigahan siya at hindi na madamay ang buong Kongreso. Tanga. Hindi ko pa ba sa'yo, ba't hindi ka pa nagre-resign eh? Anong tawag dyan? Kakapalan ng muka. Gagawa, nangingi ka pa ng budget. Wala ka namang ginagawa. Tawid mo ulit. Huwag kami, alam na namin ano mo, hasang mo. Kaya tuloy. The testimony of witnesses about corruption. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala ba? Wala ba? Yung paitan damdono, gawa na. Lalangoy ka na lang. Huwag na natin sama yung mga flood control na yan. At least kami may napapakita kami, kayo mga DDS. Mga wala akong 13K na flood control nyari. Removable. Pagbaba ni Digong, tatanggalin na rin. Ganun ba yun? Sa amin may naipapakita kami. Na-content ko na yan nung mga past videos natin, content ko na yan. Dami tayong pinakita flood control. Pero yung flood control na yun, talaga. Proyekto talaga yun ni Digong. Karugtong yun. Bale,
Si BBM, dudugtong lang talaga siya. Dudugtong pa lang. Bale, ang magtatapos ng flood control na yun is next president. Proyekto yun ni Digong, pero nung inumpisahan yun, termino ni Marcos. Natapos sa termino ni Marcos. Ba? Kaya sabi ni Bongbong, bakit sa kanya daw lahat sinisisi sa flood control? Hindi niya naman yun, proyekto. Itinuloy niya lang. At bakit hindi nilagyan ng budget ang flood control ngayon? 2026. Kasi nga, hindi naman nagamit yung 2025. Na kinukurakot ngayon nila Cheese. Saldico. Joel is jail. Gay. Diba? Madami pang proyekto na nakakatulong sa bayan natin. Solar irrigation. Buti nga nakakasingit-singit pa si Bongbong sa dami ng flagship, flagship project ng nakarang administrasyon. Solar irrigation. Solar energy. Tapos yung zero billing. Madami pa. Yung pabahay pa niya. Pagpapatayo ng mga ospital. Di ba? Madami pa. Hindi lang yan. Yung iba nalilimutan ko lang. Tuloy natin. Agad naman bumuwelta dyan ang palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi na nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagbumulan ng umunoy kickbacks. Pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Okay. Sa dami mong sinabi, isa lang masasabi ko dyan Isa lang masasabi ko dyan. Ebidensya. Gado ka, tanga ka. Tisting yawa, Abogado pa. Alam mo dapat yan. Paras ng kayo ni Cheese. Allegation without proof. Pagka may kayo, may akusa, dapat may ebidensya. Pagka may claim, dapat may dokumento. Tanga. Inaano lang talaga nila. Hindi nila makasukasuhan sa sa ombudsman man o sa DOJ sa korte. Sabihin mo na. Bakit? Hanapan sila ebidensya Alam nila yan, kaya puro lang sila hearsay yan. Para sabihin ng mga tao na magnanakaw. Ganon. Which is, lapit-lapit na sila. Maghahalikan sila din ni Janet Napoles Hi, Cheese. You're new.
You are new. Welcome to the club. Dapat sila, kasi pang ano mga matitikas naman sila dapat nilalagay sila sa BJMP. O kaya sa National Bilibid. Doon, tuwan-tuwa kasi Jinggoy niyan. Tuloy. Nang matanong kung sino ang source ni VP Sara sa mga nasabing impormasyon, tumanggi siyang magbigay ng pangalan. Pero galing daw ito sa loob ng opisina mismo ni Romualdez. Sa isang pahayag nanindigan si Romualdez na hindi totoo ang akusasyon ni VP Sara na tumatanggap siya ng pera mula sa iligal na sugal. Guni-guni at imbento lang daw ang kwento tungkol sa umunoy mali. Tama naman talaga Guni-guni, imbento. Wala naman kasi silang may pakitang ebidensya. Madali na ba magpakulong ng tao sa Pilipinas pagka sinabi mo lang, uy, magnanakaw. Kulong. Ganun na ba yun? Ganun na ba ang basehan? Abogado kayo, alam niyo yan. Diba? Abogado kayo, alam niyo yan Dapat. Hindi yung banat lang ng banat. Maleta ng pera. Puro lang naman daw ito salita at walang ebidensya. Dagdag pa ni Romualdez, nakakalungkot daw na ang mismong vice-presidente na inakusahan at na-impeach ng Kamara Tama, yung sinabi niya dahil sa maling paggamit ng pondo ang siya ngayong nagkakalat ng kasinungalingan. Diba? Ang maling paggamit ng pondo, yung si Sara mismo. Pero ang dami pang naniniwala dyan. Kung yung ginaganyan niya, madaming supporters na tanga yan. Diba? Boto nyo pa sa pag presidente. Boto nyo ulit si Sara, ewan ko na lang. Pag kayo na yung nabangga niyan, goodbye. Goodbye nga ni. Ang dami na nilang ginamit na tao. Pero yung mga taong nadadali, asan sila? Natulungan ba? Napalaya ba? Di ba hindi? Anong ginawa? Ayun. Pinabayaan. Dami pa rin naniniwala dyan kay Sayad. Kahit anong sabihin nyo dyan. Marami pa rin ang maniniwala dyan. Lalo na mga taga Davao. Pinoto nga nila yung nasa daig. Yan pa kaya? Ganito dapat ang presidente Tinanong din si VP Sara sa kung posible bang may kumpas din si Pangulong Bongbong Marcos sa meron yan, matik. Siya yung main target Pag bumaba siya, presidente na si Inday. Mangyayari yung tanga. Gagam. Lakas ng tama mo no? Kung ano ka na lang, magpresidente ka na lang sa Davao, okay pa. Maintindihan ka pa namin dun. Kahit manapak ka ng sheriff dun, walang problema dun. Bakit lang sa'yo dun, walang lalaban sa'yo kasi bakit pag lumaban? Todas. Patay. Totoo yan.
Maingisay ka na lang dyan, matutumba ka na lang sa daan. Okay, diretso natin. Mga anomalya sa flood control projects. Ito ang Bisita pa lang to ni BBM. Sa mga sa mga iba, sa ibang lugar sa Pilipinas. Ang dami, no? Kalahati lang yata nito yung rally nyo. Kailis, kamusta? You see, I can find you much. Nasaan na si Kailis nyo? Ayun, bumalik na ng bundok. Umapak na naman ng tanglad. Sige, tuloy natin. Tapusin na natin ito. kanyang sagot. Budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo, para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan. Yun nga kasi sinasabi dyan. Hindi naman illegal ang insertion. Hindi rin illegal ang mag-insert sa program. Ang illegal dyan ay yung implementasyon. Di ba? Totoo naman eh. Legal ang pag-insert, yes. Ito, ang kulit. Legal ang insertion. Legal din ang maglagay sa unprogram project. Unprogram project, okay. Legal din yun. Ang illegal dyan, yung implementasyon. Nila Kish, nila Joel, nila Jinggoy. Yung insertion kasi nila, hindi nila naipatupad ng maayos. Bagkos, kinurakot. Ano naman sa akin? Banat ka ng banat eh. Walang direktang sagot siya ng palasyo pero ginihit nitong kumpas ng Pangulo ang dahilan kaya may investigasyon ngayon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyan niyan? Tama, correct. Sisisihin nila yung mga Marcos. Itong BDDS. Nasangkot sa umano'y flood control. Anak ng Tokwa. Kung sangkot na sa flood control, isisiwalat niya ba yan, mga tanga? Ang bobobo nyo. At saka kung corrupt yan, yung Pangulo na yan, hindi niya isiniwalat yan, baka nakisali na rin yan sa hatian. Simpleng logic lang eh. Di ba? Hindi nyo nga alam, baka hindi niya na kinukuha yung sinasahod niya dyan eh. Mayaman ang mga Marcos. Para sabihin niyo na naman, nakaw ni Apo Lakay. Paulit-ulit na lang. Yung pera ng mga Marcoses, mas malaki pa sa pera yung budget ng Pilipinas ng panahon ni Apo Lakay. Saan galing yun? Mas malaki pa yung pera ng mga Marcos kaysa sa budget ng Pinas nung time ni Apo Lakay. Kahit research nyo yan sa Google. Ang dami naman lalabas din eh. Forgotten wealth. Tulungan nyo na lang yung Supreme Court. Kung gusto nyo talagang i-push yan. Yung Supreme Court nga, walang magawa eh. State tax. Wala rin nagawa dyan.
yung Korte Suprema nyo. Tagal na panahon na nilalaban ng mga Marcos yan. Estate tax debt. Bakit hanggang ngayon hindi pa nasisingil? Dami na nagdaan ng presidente. Dumaan na si Cory. Dumaan na si Fidel Ramos. Si Erap. Si Gloria. Si Pinoy. Si Digong. Tsaka si ano pa, dumaan pa. Bakit hindi yan nasingil? Ito ang tanong. Diba? Di ba in-auction yung mga alas ni Imelda Marcos? Saan napunta yung pinagbentahan nun? Hello, pasok! Hindi, joke lang. Tropa yung mga yan. Halos lahat ng pinal na kaso sa kanila. Ano na? Pinagbabasura ng korte. Nangyari. Yung dating 23 billion, naging 203 billion. Ang laki na, tubo doon. Paldo. Diba? Balik tayo sa topic, guys. Ang opinyon ng ang nais lamang ay manira ng gobyerno at siraan ng ating Pangulo, wala tayong makikitang anumang magandang salita mula sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Diba guys, wala namang magandang dinudulot tong si Sara. Kahit naman yung sis. Kasi, kaya nila target yan, si Romualdez. Gusto nilang makulong yan. Gusto nilang siraan. Para humina sa sa pagka-busy yata or presidente na tatakbuhan. Pero wait. Sa tingin ko hindi tatakbuhan si Romualdez. Baka mag-senador lang yan eh. Gibo Chudoro for the win. Mas okay pa kami kay Gibo. Gibo. Pero kung tatakbo si MR, okay, sa kanya kami. Sorry guys to tell you. Sa kanya talaga yung boto namin mapupunta. Hindi namin ano yung boto namin kung saan. Nagising na ang Marcos ulit. Bumalik na rin kami. Tagal na nahimik. Ngayon nag-iingay ulit. Ano lang talaga? MR or si Gibo. Yun lang siguro na dalawa. Sa ngayon. Pero sa akin, opinion ko lang si MR naman kasi, ang alam ko tatakbuhan lang yan, senador. Senador pa yan. Depende na lang. Depende na lang kung ano. Nalaman natin yan 2028. So, ganito na lang puputulin. Maraming salamat. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Follow na rin po ating Facebook page. Yan. Article PH. So, yung usapan natin, comment mo na lang. Magandang ginawa ni Sara. And, goodbye.